Mas maganda pag matuto tayo kahit sa matic o sa manual. A1 umiiwas sila ng traffic. Ganda ng uniform ng high school dito ha. Yan, oo ha. Yung mga bagong siga ng highway. Dito na ako dumaan sa may high school ng Tagaytay para hindi na ako maipit ng traffic doon sa Crossing Mendez. Pala ay mag-deliver ng GCB. Hindi pa siya sangag. Ito nga ay napakagaan. 50 kilos lang naman to. Kaya hindi tayo makatakbo ng mabilis. Full of justice. Ito na ako dumaan sa may NBI. Kasi sa tayo, sa Madeo ako magde-deliver. Buti walang ulan. Kanina papatak-patak yung ulan buti naman ngayon wala, nakisama. Kasi pagka umulan basa ako, basa yung kape. Diyan napasok si Jud Subaru. Tapos ngayon lang ulit tayo nakapag video dahil nga napaka busy. Kasi nga tinapos itong 50 kilos na kape, kailangan ng may deliver, kaya nirush na rin, kaya hindi mo na ako nakapag video. Yun o, Kawasaki 1000. Uy, parang may checkpoint pa. Mahirap tumigil. Wala, nakakon lang siya, tigil. Hirap po siya magpatigil-tigil pag ganitong kabigat ang daladala. Hirap balansehin, kaya hanggat maaari kahit mabagal dire-diretso ang takbo. Kaya nga nung nasa Crossing Mendez ako, dito na ako dumaan sa likod, hindi na ako matraffic. Kasi kahirap ng patigil-tigil. Hindi naman tayo makakasingit dahil sa laki ng ating daladala. Ang kaspong bata sa unahan, napakadelikado. Sana may tao agad doon sa ating pagde-deliveran. Minsan kasi ang hirap tumawag doon. Minsan yung taong bahay nasa likod, kaya ang hirap tumigil. May bypass na pala dito. Ito yung labas ng Juan Mendez, itong bypass na ito. Tapos Olivares.
Ayop eh. Hindi marunong magbigay. Kaya mahirap din eh pagka yung sumunod ka sa rules talaga. Pag ginamit mo yung rules o yung nasasaad sa batas, wala, talo ka. Nakakaawa ka. Pag sumunod ka, lalo ka ma-aksidente. Kaya kailangan talaga gamitan din ng pakiramdaman, hindi yung, kasi yung iba abusado rin. Porque mga naka 4 wheels ayaw na magbigay sa mga nakamotor. Tulad no, nakita nyo doon, diba? Bigayan yung tema, pero nakita nyo galing siya sa sawang ko, sa kaliwa ko. Dapat kami muna yung papasok. Kaya nangyari, pinasukan niya agad. Nakita lang niya na open, tapos nakita niya motor lang yung makakasagupa niya. Mga kon eh, abusado. Kaya maraming na-aksidente sa kon eh. Kaya sa ganyan mga bypass, yung bagong gawang bypass. Sa amin sa Alfonso, yung bypass, ang dami na agad na ayaw tayo pagbigyan ng bomba. 10R. Kaya kailangan talaga pagka mga bypass road o mga intersection, may enforcer o stoplight. Mas maganda yung stoplight, kasi kahit walang enforcer, masusunod yung kung sino dapat mauna, sino yung kung, diba? Yun, papuntang palengke yun yung side na yun. Akala ko ligaw na naman ako eh. Ito pa pala yung aking palatandaan, itong Alphamart. Tapos tayo ay kakaliwa na. Ang tagal mo ma-overtake ng magagasol. Parang dingin yun. Tara, pinikot yung Toyota. Apo. Hello. Lang, nasa taas si Chona, wait lang. Charot! Wala! Si Potong! Manto ito. Oh, bakit? Nandiyan na si Mami. Wala. Nandito na ako. Tama nga ba yun dating dinilibera natin sa Amadeo? Oo, yung dati mong dinalhan kay Ma'am Grace, yung tatay ni Ma'am Grace. Nandito na ako. Nanay naman yung sumalubong sa akin. Wala si tatay eh. Alam naman. Dahan-dahan, magaan yan. Ya. Sa isang plastic po, 17, 16, 17. Halika po ito ma'am, tatlo po siya. Pwede po ang isa po nito 16 lang, tapos ang dalawa po 17 kilos. Yeah. Salamat po. Okay na naman po yan. Okay na? Opo.
Okay. I-deliver ko na. Ito mo, laking gaan ng motor ko ngayon. Compare kanina. Binigyan pa tayo ng tip. Salamat po kay nanay. Pasok! Kaya pa eh. Sa tingin nyo, magkano kaya yung isang session ng driving school? Natuto magmaneho ng 4 wheels. Although marunong naman tayo, hindi lang ganun karunong o kagaling, di ba? Dahil noong panahong nasa Esplendido pa ako ang namamaneho ko lang ay multicab na automatic pa. Mas maganda pag matuto tayo kahit sa matic o sa manual. Mas magandang marunong ka parehas, dahil hindi natin masasabi. Uy, Z1 umiiwas sila ng traffic. Ganda ng uniform ng high school dito, ha. Sa police station ng Tagaytay na ambinin, ha. Yan, oo, ha. Yung mga bagong siga ng highway, e-bike, sila ngayon yung hari ng karsada. Hindi na motor, hindi na jeep, e-bike na. Kaya maraming nagsasabi na kailangan na raw lagyan ng rehistro ang e-bike, tsaka i-required na rin ang lisensya sa e-bike. Kasi nga biglang dami yung mga nagamit ng e-bike. Tapos yung aking cellphone holder bumigay na, buti na napansin ko na sira na. At kung hindi ko agad napansin yun, sigurado laglag ang aking cellphone.